Pinotirya ng umano'y drone attack ng Russia ang radiation shelter ng Chernobyl nuclear power plant sa Ukraine. Nagkaroon ng pagsabog at agad namang naapula. Sa Chernobyl ang pinangyarihan ng pinakamalalang civilian nuclear catastrophe sa daigdig nang sumabog ang isa sa mga reactor nito noong 1986. Ang drone ay tumama sa dome na nagsisilbing proteksyon ng nasirang reactor. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, walang nakitang pagtaas sa level ng radiation at patuloy itong binabantayan. Dagdag niya, Russia lang umano ang bansang gagawa ng ganitong pag-atake na walang pangingimi sa maaaring kahihinatnan nito. Itinanggi na ng Russia na pakana nila ang drone attack. Tuloy-tuloy sa pangampanya at pag-iikot ang ilang senatorial candidates ngayong araw, nakatutok si Jonathan Andal. Nasa Davao del Norte sila Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, at Benhur Abalos. Nasa UPLB Fair si Luke Espiritu. Sa Quezon City, nagpunta sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Speaker si Jocelyn Andamo sa isang press con kahapon. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dalawang opisyal ng barangay sa Maguindanao del Sur ang nasawi ng pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga salari. Nanuntok naman ang isang police auxiliary nang mahabol ang lalaking nagnakaw umano sa labas ng isang ospital sa Davao. Nakatutok si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Suntok sa tiyan ang inabot ng isang lalaking sospek umano sa pagnanakaw sa labas ng isang ospital sa Davao City. Ang nanuntok, isang police auxiliary na naka-assign sa Bahada Police Station. Kwento ng police auxiliary, isa raw siya sa mga humabol sa lalaki. At nang masukol ang lalaki, sinuntok daw siya nito. Gunit ako siya, pag-atubang niya sa kuha, iya kong sumbagan. Dari dapit na may aping paana, kaya nakalikay man ko. Niduol ko siya ha. Kaya nga naman mo kong gisumbag. Nagayagayaga man siya tubag. Nangatawat na ng palibot sa kuha. Nainsulto po ko niya sa akong kalagot. Nasumbagan ako siya. Humihingi ng tawad ang nanuntok na police auxiliary na iniimbestigahan ngayon. Inaalam din ng pulisya kung bakit di umawat ang dalawang pulis na naroon. Hindi naman nakasuhan ng pagnanakaw ang sinuntok na lalaki pero nakakulong pa rin siya dahil sa ibang paglabag. Nakahandusay ang dalawang lalaking yan sa kalsada sa Barangay Kayakaya sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Ang mga dugo ang biktima, kapitan at treasurer ng naturang barangay. Ayon sa pulis, pinagbabaril ang mga biktima ng mga nakasakay ng minivan. Isang kagawa din ang binaril. Na-recover ang 7 basyo ng bala ng baril. Patuloy na tinutugis ang mga salarin at inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Muling sumabog ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa Europa. Pero sa halip na matakot, marami ang namangha sa pambihirang tanawin. Kuya Kim, ano na? Makapigil hininga ang eksenang ito, kung saan ang nagbabagang lava dumaloy sa snow o niebe na bumabalot sa crater ng pinakapatayag na bulkan sa Europa. Ang Mount Etna sa Sicily, Italy. Ito lang February 11 nang maitala ang pinakahuling erupsyon ng naturang bulkan. Ayon sa National Institute of Geophysics and Volcanology of Catania, ang lava flow namataan sa pagitan ng base ng Bocca Nuova Crater at ang Southeast Crater. Alam niyo ba ng pinakaunang naitalang erupsyon ng Mount Etna? Naitala noong pang 1500 BC. Mula noon, hindi bababa sa 190 times na itong pumutok. Kaya ito rin ang tinuturing na pinakaaktibong stratovolcano sa buong mundo. Dahil sa natatangin nitong ganda at sa nakadikit na rin ditong kasaysayan, noong June 2013, ang Mount Etna napabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Ilang araw matapos ipalabas sa streaming platform na Netflix, nakuha ng pelikulang Hello, Love Again ang top spot.
Nag-top 1 sa top movie sa Netflix Philippines ang pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Ipinalabas ito sa mga sinihan sa Pilipinas noong 2024. Ikinwento sa Hello Love Again ang muling pagkikita ni Ethan at Joy sa Canada matapos magkahiwalay ilang taon sa 2019 blockbuster film na Hello Love Goodbye. Sama-samang pinulot ng mga commuter at residente ang mga nagkalat na Chinese cabbage sa kalsada sa Atok Benguet. Galing po yan sa natumbang cargo truck. Dahil sa bayanihan, napabilis ang paglilipat ng mga gulay sa isa pang cargo truck. Naanod naman sa dalampasigan ng Lingayen, Pangasinan ang isang maliit na balyena. Nanghihina at marami itong sugat sa katawan. Nagtulong-tulong ang ilang residente para maitulak ang balyena pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. Di pa tiyak kung saan nakuha ng balyena ang mga sugat nito. Arestado magpinsang hinold up umano ang isang delivery rider sa Maynila. Nakumpiska rin sa kanila ang dalawang hindi lisensyadong baril. Nakatutok si Bea Pinlac. Sa kulungan ng bagsak ng 24 anyos na lalaking ito at ang 18 anyos niyang pinsan matapos umanong hold-upin ang isang delivery rider sa Malate, Maynila, Biyernes ng hapon. Itong isang biktima natin na isang delivery rider na taga Parañaque ay kinuna ng cellphone. At nalaman din natin na tinutukan ito ng baril at after nito makuha yung cellphone niya, tumakas ito. Agad raw humingi ng tulong sa pulisya ang delivery rider. Hinabol nila itong dalawang suspect na nakasakay sa motorcycle at nahuli nga nila ito. Na-recover yung ninakaw nilang cellphone at ngayon kasama na rin doon sa ebidensya yung gamit-gamit nilang motorcycle. Nakumpiska mula sa kanila ang 2 baril na kargado ng bala at hindi lisensyado. Ang nakatatandang suspect, dati na raw nakulong para sa iba-ibang krimen gaya ng malicious mischief. Sangkot din umano siya sa gun running ayon sa pulisya. Paliwanag naman ng mga suspect. Dami ko po kasing pinagkakautangan eh. Kaya po nagawa ko rin yung ganun eh. Biglang pangangailangan lang din po din talaga. Kaya napasama din po ako. Kailangan po gamitin po yung pera pampagamot po ng tatay ko po. Kaya ako rin po nagawaan. Reklamong robbery hold-up, illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang kinakaharap ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Naaalarma ang Health Department sa biglang sipa ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas ngayong umpisa pa lang ng 2025. Sa Quezon City, nagdeklara na ng dengue outbreak. At nakatutok si Darlene Kai. Nilagnat, sumakit ang tiyan, ng hina at walang ganang kumain. Yan daw ang mga unang sintomas ng 9 na taong gulang na anak ni Marines na taga-barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ang ginawa ko po kasi muna is minonitor ko na baka fever lang to, baka something lang UTI. Kaso napansin ko na 39 lagi 39, 40, hindi talaga siya bumababa. Matapos ang 3 araw, nakaramdam din ng ganyang sintomas ang 5 taong gulang niyang anak. Kaya, pinaospital niya na ang mga bata. Matapos ang ilang araw, nakarecover sila mula sa sakit na dengue. Nakakatakot kasi katulad nga niya na ang dengue nakakamatay, sobrang nakaka-worry kasi syempre sabay pa silang anak ko, yun yung inaalala ko. Mula nang pumasok ang 2025, 1,769 na ang dengue cases sa Quezon City. Kada araw, 35 ang bagong kaso sa lungsod. Mahigit kalahati ng mga kaso ay edad 5 hanggang 17. May 10 nang namatay, 8 sa kanila, mga bata. Dahil dyan, the Quezon City government is declaring a dengue outbreak. Ang outbreak ay idinideklara kapag tumataas sa higit na inaasahang numero ang bilang ng kaso sa isang lugar. Sa nakalipas na 15 taon, ito na ang pinakamaraming dengue cases sa lungsod sa unang 6 na linggo ng taon. Unusual din daw o di pangkaraniwan ang dami ng kaso ngayon. It's probably climate change, no? Due to climate change kasi nga hindi natin usually wala na tayo dapat ulan by this time, no? Pero just the other day umulan na naman ng malakas, no? Ito napupuno na naman yung mga breeding sites natin. So, yun po yung isa nakikita natin, ano? Sa mga reason why at this time na dapat mababa na ang dengue case natin, below alert threshold na tayo, pero
mataas pa rin. Sa datos ng LGU, karaniwan sa mga pasyenteng namatay ay inabot ng 3 araw na may sintomas bago nagpa-ospital sa pag-akalang normal lang ang lagnat nila. The average time from symptoms onset to death is 5 days. No? Ang bilis. Nakita niyo po ba? Nung nagka-symptoms lang siya, kung hindi na-check up na maaga, pang 5 araw, kung may danger sign siya, namamatay na po yung bata. Minsan, merong low clinical suspicion. No? Minsan, napapauwi. Nagpa-check up, dinala sa doktor, dinala sa clinic, napagkamalan lang na consider lang as tonsillitis, UTI, hindi na consider ang dengue. No? Minsan kasi, hindi naman lahat ng nilalagnat ay dengue na kasi. No? So minsan ang nangyayari na hindi na ko consider ang dengue. No? So kaya pinapauwi, pagbalik ng pasyente dun sa doktor, meron ng mga warning signs. Kaya raw mahalaga ang deklarasyon ng outbreak para i-alerto ang mga magulang, paaralan at barangay. Paiigtingin daw ng Quezon City ang cleanup drive at fogging o spraying activities. Base sa pinakahuling datos ng Department of Health, mahigit 28,000 na ang dengue cases sa buong bansa. 40% mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Parang napaagay yata dahil usually nagbabalita kami ng wild mga bandang June, July, August pag pumasok na yung ating panahon ng tag-ulan. Kahit ngayong Pebrero pa lang meron tayo nababalitaan na shear line, intertropical convergence zone, easterly. So parang sumabay tayo dun sa pagbago ng panahon. Pinaaalalahanan ng Health Department ng publiko na agad magpakonsulta sa health center o ospital kapag nakaranas ng lagnat, panghina, pananakit ng katawan, pagpapantal at iba pa sa sumusunod na sintomas. Mahalagang maagapan at huwag baliwalain ang mga sakit na ito, lalong-lalo na sa mga bata. Ugaliing magpahid ng insect repellent. Laging linisin ang kapaligiran at siguruhing walang mapamumugaran ng lamok. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Shear line na nagdadala ngayon ng maulap na panahon na may kasamang pagulan at isolated thunderstorm sa Batanes at Babuyan Islands. Ganyan din ang nararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Easterlies naman ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon kabilang mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon. Ilang lugar sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rains bukas ang Batanes. Light to heavy rains naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Palawan, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Kalinga at Zambales. Posible naman ang light to moderate rains sa Zamboanga, Davao at Sultan Kudarat. Posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Metro Manila bukas.